Sa tingin nyo ba, sir, may asahan ba tayong magandang sasabihin sa Pangulo bukas? Yan ang inaasahan natin kasi nga isang taon na nangyari, di ba? Sinasabi niya noon ay merong makukulong bago magpasko. Di ba? Tapos ng Pasko. Tapos na yung unang sona, may sona na uli. Malapit na uli magpasko. So yun ang inaasahan natin kasi pagka wala, baka lalong babagsak yung trust and approval rating ng ating Pangulo. Yung SONA, di ba, bukas? Marami na, sabi naman ni Capre niya pero marami naman accomplishment yung yung administration, di ba? Unang accomplishment niya, di ba, inabolish niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. Unang accomplishment niya. Pangalawang accomplishment niya, nilipat niya yung pondo ng PhilHealth, di ba, sa National Treasury. For whatever purpose, hindi na natin alam kung ano nangyari. Di ba? Nilipat niya kinreate niya yung Maharlika Investment Funds. Tapos kinunan niya ng pera yung Land Bank at saka Development Bank of the Philippines to the tune of 50 million or 50 billion yata yun. Di ba? Asan na ngayon yung Maharlika Investment Funds? Binenta niya yung gold natin. Ano yung mga accomplishment ng administration ngayon pinahuli niya yung mga nagsasalita ng kontra-korupsyon. Yan yung mga accomplishment. Di ba? Yan yung pang-SONA. Para maalala din ng mga kababayan natin kung paano tayo nilalapastangan at paano ginahasa ang pondo ng bayan. Para lang madagdagan yung sinabi ni Colonel Galang. Basahin nyo yung post ni General De Leon. Nakalagay doon, ano ba mga nagawa ni PBBM? Similar din sa sinasabi ni Colonel Galang. No? Nakalagay doon, nagawa niyang ibenta yung 24.9 tons na ginto. Nagawa niyang kunin yung pondo ng PhilHealth. Nagawa niyang pagtakpan, etc. No? Basahin niyo, napakaganda. Dagdagan niyo na lang daw kung ano yung mga nagawa pa ni PBBM. May nag-message sa atin ngayon. Simple lang ang gustong marinig nila ng karamihan kay BBM bukas sa SONA. Simple, wag na yung maraming pangako. Ang gustong marinig ng taong bayan kay BBM, nag-order siya bukas mismo na i-freeze lahat ng asset, lahat ng involved sa flood control. Yun ang gustong marinig. Frozen lahat ng mga asset. At pangalawa, on the spot, i-declare niya yung pag-aresto kay Romualdez at yung pagtugis kay Saldico at sa iba pang involved. Yun lang, mamahalin siya ng taong bayan, baka sakali. Pero pag kayo nilagpasan niya, palagay ko yung galit ng taong bayan, lalong madadagdagan. Doon sa tanong mo, napakaganda ng tanong at inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Kung may inaasahan tayo, ako mismo personally, wala akong maasahan. Dahil nanggaling ako sa Marcos Group before the campaign period. Pagpasok ng unang 2 buwan, marami kaming discussion. Kaayusan ng bansa, agrikultura, kaya nga si Pangulong Marcos naging unang cabinet secretary ng agrikultura. Busy kami pag-aayos, paghahanap ng mga technician, paano mapagandang ang agrikultura natin. Yun pala ang kauna-unahang na-involve na issue sa corruption. Yung pala pinamunuan ni Pangulong Marcos. Nandun pa ako sa side na yan. Meeting namin ni Martin Araneta, busong kapatid ni Pangulong ni First Lady. Yun yung pinag-uusapan namin. Lagi kami nagdi-discuss sa round table discussion, kami ni Martin Araneta, Mr. Martin Araneta. Ang pinag-uusapan namin is
kaayusan ng bansa. Tuwang-tuwa ako kasi yun ang aking pangarap na maging bahagi ako sana. Thinking ko na ang isip niya, ganun rin. Pero nung na-involve silang magkapatid sa Department of Agriculture and sa Bureau of Customs, hindi na kami nakita mula noon. Kaya pala pag pinag-uusapan namin ang corruption sa roundtable discussion namin, iniiwas ni Mr. Araneta yung usapan. Yun pala ang maaasahan natin na hindi pala kaayusan ng ating bansa kung hindi paano sila makabawi ng kayamanan na in the first 1 year, ang aming mga kaibigan, mga kabaro, nandun sa custom. Nandun kami lagi sa custom. May isang kabaro ko rin, kabaro namin, ay every week nagre-report sa Malacanang, may bit-bit. Atachikis pa lang, narinig ko na. Ngayon may malita na. Ngayon, narinig ko atachikis, every week, sir, nagre-report ako sa Malacanang. Hindi ko alam kung sino pinagre-reportan niya. Now, doon pa lang, bakit daw pinaganda nila yung from the Bureau of Customs going to Malacanang? Kasi may pangarap sila na yung housing, yung talaga sinabi housing, priority nila ang housing sa Pilipino. Pero parang sobra yung pera. Pinaghahanda namin para may magamit si Sandro. Bibig ko yan, narinig ng tainga ko yun. Na yun na lang mga kaibigan. Pangalawang ipadagdag ko dyan, pangalawang dagdag ko dyan, napanood ko kay Ted Filon. Ang maasahan natin sa darating na SONA is word. Ano yung word? Paulit-ulit niya, wala tayong aasahan doon sa SONA kung hindi word. Hindi ko na alam yun kung ano yung word na sinasabi. Bahala na kayo kung mag-interpret kung anong word na salita. Ted Filon galing yun eh. Okay. Iwan? Iwan ko rin. Wala po ba kayong balak na susuporta sa SONA bukas? Yung SONA kasi, of course, karapatan natin lahat ng Pilipino yun. Of course, yung UPI ay hindi directly kasama doon, pero tayo kasama bilang mga individual na mga Pilipino. Ang karapatan natin makinig at malaman ang report ng ating Pangulo sa isang taon na nangyari mula nung sinabi niyang mahiya naman kayo, lalong-lalo na dito sa matinding korupsyon na nangyari sa atin. So inaasahan ng karamihan, siguro pati kayo rin, na dapat may magandang sasabihin ang ating Pangulo. Hindi lang siguro maganda, kundi isang pasabog para tuluyan ng matapos, matigil at mapanagot yung lahat ng mga kasangkot dyan sa korupsyon na yan na nag-umpisa dyan sa Kongreso. Dagdagan ko lang, maganda kasi yung tanong ni kaibigan. Yung mangyayaring SONA, dalawa lang resulta niyan. Walang pangatlo yan, walang gitna yan. Ang unang resulta na nakikita natin na malaki ang percentage na yun na maging resulta ng SONA, madadagdagan yung galit ng taong bayan. Bakit madadagdagan? Kapag yung mga ipipresent niya is alam ng taong bayan na malabnaw, hausyaw, ibig sabihin, walang basihan na nagawa niya talaga yun. Isa yan. So, napaka-critical nitong SONA niya ngayong bukas na gagawin. Dahil ulitin ko, ang unang epekto niyan, baka matagdagan pa ang galit ng taong bayan. So, pangalawa, kung magkakaroon ng mabuting epekto ito, nakatanggap-tanggap sa taong bayan, siguro, inihahabol nga nila yung mga makakasuhan, di nyo ba napansin? May mga hinahabol silang kaso ngayon na baka para yun lang ang masabi niya na meron siya ng parusahan. So ang taong bayan kasi mulat na mulat na. At tayo'y nakatutok. Tututok rin tayo actually. Nasaan man tayo, nasa sakyan, nasa bahay, tututok tayo kasi concerned tayo dun sa sasabihin niya
kung ito ba ay talaga nanggagaling sa puso niya or for optics lang para masatisfy ang karamihan. Ulitin ko, hindi tanga, hindi bobo, hindi mangmang ang taong bayan. Alam nila kung ang sinasabi ng isang leader makatotohanan or pawang kasinungalingan. So magbantay tayo at maganda mag-analisa rin tayo at tingnan natin kung yung remaining na 1 year niya at siguradong may ipapangako siya, nasa last stretch na siya ng presidency niya kung magagampanan pa ba niya yun or mababaon lang ng malalim ang bansa natin sa kawalan. So yan yung inaabangan ng ating mga kababayan.